Away kayo ng away. Nag-aaway sa comment section. May mga fans ng magkalabang noontime show, magpaparinigan, magbabakbakan, dinadala pa sa politics yung usapan. Ang issue is hinahanapan nila ng mali ang isa't isa. So mga kakabukas lang ng kanilang mga mobile devices, PC, I'm talking about the issues of EAT and its showtime. Diba? Ito started dito sa yung mga ganyang gesture ni na Ayon Perez and Vice Ganda. Maraming nakapon na maraming nagreklamo that MTRCB needed to address the issue, but the supporters of in Showtime, they in order to rebut against MTRCB, kasi nga MTRCB ang pumupunan niya, ang rebuttal nila is bias daw. Bakit? Kasi nga eto si Tito Sen tsaka yung kanyang wife merong kilig moment, hindi din daw dapat nakikita ng mga bata yun, hindi pa daw natapos. Talagang magkabilang yung followers na magkabilang panig, naghahanapan ng mali sa isa't isa. Nung nabanggit ni Kim Chu yung word na ek shorts, dahil na doon nga yung ek, not the exact term. Tinanggal ko lang yung first letter ng ek na dinobling. It's just, two syllables lang siya na pareho, referring to the sensitive part of ek, tapos shorts. Ibig sabihin masyadong maiksing. So, nung nabanggit yun ni Kim Chu, si Kim Chu naman ngayon ang nabakbakan, which I think personally, huwag kayong magagalit. This is just me, being a media man. I work in a very prominent media company for more than 10 years. Sa tingin ko, yung mga host na gano'n, hindi nila intention. In as far as the X-Shorts issue is concerned, ilayo na natin dito yung issue nung kay Ayon, kay Vice, kay Tito Sen. Ilayo na natin. Nakalipas na yun may grounds ng MTRCB for that Ilang interviews na rin na pinaulokan ni Miss Lala Soto regarding that. Pero ito ibang issue na ito, X-Shorts team na to. I personally believe it's an innocent mistake. What do I mean by that? Only the honest mistake. She didn't mean to offend anyone. She didn't mean to discredit anyone. Kasi alam naman natin yung mga personality sa TV, girls like Kim Chu, di ba? They're bubbly in front of the camera. Kasi yun ang kailangan para yung audience ganahan, maaliw ang audience. So nabanggit nga niya ito sa Tech Shorts. Sorry, nabanggit ko na ng buo. Sorry. Nabanggit na yun. Maraming nakapo na. Kasi yung mga fans o supporters ng It's Showtime, wala rin mga fans ni Kim Chu, naghanap din ng pupunahin sa kabila. So napuna nila to eksena ni Alan Kay with I think parang contestant na may magandang pangangatawan, lalaki, may nabanggit na word na mahaba, tapos sinalo nila to the word pasensya, mahaba ang pasensya. Yun naman ang pinuna nila, which is, it could have been a different meaning, no? Double meaning. Yung kay Kim Chu, hindi naman siya double meaning, pero wala siyang intention na makagawa ng violation. Kung may violation mang nakamit sa code of conduct ng TV hosting. What am I trying to point out here? Is, tayo mga audience, minsan nasa atin yung problema. We are the one creating the issue kasi tayo mag-react. Although karapatan natin mag-react kasi we are the one giving them the, what do you call this, parang showbiz empowerment nila, no? Kung wala tayong audience, wala sila dyan sa trabaho nilang yan. Kaya lang, kung tayo mga audience, magbabakbakan tayo sa comment section ng page ng isang TV show. Tapos, gagantihan tayo ng ibang fans doon sa comment section ng TV show na gusto natin. This industry, showbiz industry, which is supposed to be fun and exciting, will become very, very toxic. Magiging toxic because of us. But nag-aaral tayo ng gano'n. This is my take on Kim Chu's X-Shorts. I do not blame her. I don't blame the complainants either. The complainants has the right to complain. Yung take ko lang dito sa issue to, sa magkabilang panig, the audience, the complainants, and Kim Chu. Siguro, not just Kim Chu, kahit sinong TV host na magkakamali, walang masamang intensyon, pero may mali pa lang interpretation ng audience, this is what we should do. Madali lang mag-post ng explanation ba't nasabi yun, to defend your side. But before you defend your side, unahan mo na ng pag-sorry. Kahit simple sorry lang.
Kasi marami rin naman magtatago sa'yo, marami rin namang nakakaintindi na off camera, tayo mga standby, tayo mga audience. Ganun din naman natin tawagin yung shorts na yun, yung shorts na sobrang excel. Yun din naman talaga tawag natin doon, huwag tayo magplastikan. Diba? Nagkataon lang, nabanggit sa ere. So, kung halimbawa, nag-post si Kim Chiu ng sorry, tapos in-explain niya pati nasabi yun, dapat from there, matigil na yun. Tapos, so then, huwag na nating bakbakan. I remember at the time na nasa radyo ka, hindi ko sasabihin anong station, FM siya. Kasama ko si Beauty tsaka si Bruno. Ang program namin umaga. Marami kong punchline na double meaning. In fact, ang dami naming jokes na piniplay sa radyo, may double meaning. May mga nagko-complain ba? Meron din naman. Hindi naman kami ganun kasikat, pero meron din, hindi ba iwasan. Pero sa programa namin, nagbabawian kami. Sorry naman sa tinamaan. Pasensya na po. Although pahaging na sorry yon, pero importante, in-acknowledge mo yung complaint niya. Ang mahirap, yung imbis na magpaliwanag tayo, na sinisimulan natin sa paghingi ng paumanhin sa mga na-offend, ang ginawa natin hanapan natin ng counterpart na mistake sa ibang TV network. Yun sana baguhin natin. I don't know kung nag-sorry na si It's Showtime o nag-sorry ba si Kim Chiu. Hindi ko alam. Kung may nalalaman kayo, paki-comment below. Tapos isi-share natin sa ating mga social media platforms. Si Wally Bayola, diba? Nagmura daw sa isang segment, sa isang episode ng EAT na hindi ko naman napanood pero nabasa ko yung mga artikulo. Nag-sorry na raw. Which is totoo naman pala, nag-sorry agad. So, hindi na pinatagan. Yun, na-appreciate ko yun. Hindi naman ako solid fan ng EAT or ng It's Showtime or ng Eat Bulaga sa Shelter. Bilang dati lang din ako taga-media, ay napapareha ako, napapakomentary ako. At least I get to do my part in sharing some to shed some light on the matter. Ang hindi siguro biro kasi comment yun, comment ni Kim Chiu. Pero in a bubbly way, it was actually a light moment, hindi na dapat, tingin ko talaga hindi na dapat naging issue. Parang dapat nauwi na lang dapat sa tawanan niya. Kaya lang tayo mga audience, naging sensitive na tayo masyado. Ito, makinig kayo As early, kasi batang 90s tayo. Born in the 80s, raised in the 90s ako. In the early 90s hanggang sa early 2000s, pag nagpatawa ka na may ganyang salita, kayang tawanan ng tao at kayang palagpasin. Nowadays, it's the era of haters. It's the era of insecure people. It's the era of toxicity and bashing. Yun ang pangit. So kung si Kim Chiu nabanggit na gano'n, tapos babakbakan siya, sana before natin gawin yun, isipin din natin na may responsibility tayo bilang gets. Kasi otherwise, nagiging toxic masyado ang komunidad natin. Nagiging toxic masyado ang showbiz community. Masyado na maraming intrigahan, masyado na maraming siraan, may politika, may fake news laban sa isa't isa. Is this really the world that we want to enjoy in social media? Enjoyable ba ito? Hindi. So ang point ko lang, huwag tayo maging toxic sa isa't isa. If you're a fan of EAT, then stop counting the mistakes of It's Showtime. If you're a fan of It's Showtime, stop counting the mistakes of EAT. Matagal na sa showbiz siya magkabilang panig. At dahil matagal na sa showbiz siya magkabilang panig, malalaki na yan, matatanda na, alam na nila ng tama at mali. At yung mga network na pinabibilangan nila, minomonitor naman talaga yan ng MTRCB at saka ng KBP. Ipaubaya natin dun sa mga concerned institutions how to deal with that. Kung may complaint, normal lang naman yung may complaint. Pero wag na natin gatungan ng bashing. Wag na natin gatungan ng parinigan sa magkabilang panig. Hindi yung maganda. It's a waste of time and energy, and you're destroying
the community that is supposed to be fun. Sayang naman. Ano pa bang gusto ko sabihin? Social media is not a platform created to create toxicity. It's a form of communication na nag-i-evolve na lang yung paggamit. From communication now to business. So, yun lang, gusto ko lang sabihin, awat na tayo. Stop counting the mistakes of each other, lower our pride, huwag masyado magpapa-carry away. And for the hosts, kayo naman, be responsible din. Kung may mga na-offense sa mga sinasabi ninyo, kahit hindi naman ninyo intention na sila yung ma-offend, it's not hard to say, to post maybe tweet or online, or to post a simple statement of apology. Kahit yung may lang, tapos idugtong mo yung pagpapaliwanag mo. Kung di lang tatanggapin yung sorry mo, nasa kanila na ang problema. Pero kung ayaw ng mga celebrities na sorry dahil may PR na nagdidikta sa kanila, ay wala na ako tayo magagawa. It's their business. Anyway, yun lang po. Kaya lang ako napapost kasi ang dami ko nabasang toxicity about the two noontime shows, and